Good morning, ma'am. Good morning, classmates. So, this is a continuation sa report ni Hanimei Gumintad. So, our discussion for today is Chinese teacher licensing. The examination are standardized for the secondary teacher by the central government, while examination for the elementary teachers are the responsibility of each province. So, ang lisensa sa pagtudlo sa China usa ka proseso tiin ang mga magtutudlo kinahanglan mo graduar og dumaan sa mga eksaminasyon o pag-evaluate aron makuha ang ilang lisensya. So, ang pagproseso naglakip pagtunhay sa ilang kaalam o kahibalo sa pagtudlo aron masiguro nga lisensyado sila sa ilang propesyon. So ang Chinese teachers enjoys unquestionable authority. The general assumption in the Chinese society is that the teacher tells the single and absolute truth, and the job of the student is to absorb the knowledge conveyed by the teacher without question. So ang ang mga magtutudlo sa China adunay walay duda sa awtoridad. So kini nga awtoridad gikan sa ilang position o papel isip mga manunudlo nga girespeto o gipaubos sa ilang mga estudyante o komunidad. So ang ilang gahom sa pagtudlo gikan sa ilang kapabilidad sa pagtanyag o edukasyon o pagtultol sa ilang mga estudyante. So, mauna siya ang Chinese teachers enjoy unquestionable authority. So, students are guided by the following tenets. So ang una is important knowledge comes from teachers and textbook. Ikaduha, learning involves listening, thinking, and silent practice. Ang ikatulo is knowledge is exposed by the teacher and the textbook is not to be challenged. So, sa Japan, the Japanese education system is a highly centralized and is administered by the Mombosho or Ministry of Education. The Japanese educational system is sometimes seen as a model on how to operate schools. The system gives us a mental picture of obedient, quiet school children sitting on their desk, listening to the teacher and working hard to pass the various entrance examination. So the Japanese educational systems is divided into 5 basic level. So balik tano diri sa Japan. So diri sa Japan is ang propesyon sa pagtudlo sa hapon girespeto kayo og dako kaayo ang pasidungog. Ang mga magtutudlo gihimo nila ang ilang katungod og obligasyon nga magtudlo ug magamping sa ilang mga estudyante. So adunay mataas nga level sa disiplina ug kahibalo ang gikinahanglan alang sa mga magtutudlo aron makahatag og maayong edukasyon ug mga hamubong tudlo sa ilang mga estudyante. So mao na ang Japanese education system is a highly centralized and is administered by the Mombosho or Ministry of Education. So diri sa the Japanese educational system is divided into 5 basic level. So gidivide siya og 5 basic level. So mao ni ang kindergarten elementary school 6 years, lower secondary school 3 years, upper secondary school 3 years, and university is usually around 4 years. So the teaching profession in the Japan. Wait.
So, the teaching profession in Japan is Japanese teachers are an essential element in the success story of the country. Major responsibilities are entrusted upon the teachers for moral educations and character development and for instilling values, attitude, and living habits in students at all levels. According to the Global Teachers Status Index in 2013, the average annual salary of teacher in Japanese is equivalent to $43,775 annually, which is second to Singapore. So sa diriya sa the teaching professions in Japan. So, ang profession sa pagtudlo sa Hapon, girespeto kayo ug dako kaayo ang pasidungog. Ang mga magtutudlo, gihimo nila ang ilang katungod ug obligasyon nga magtuon, magtudlo ug magamping sa ilang mga estudyante. So, adunay mataas nga level sa disiplina ug kahibalo ang gikinahanglan alang sa mga magtutudlo aron makahatag og maayong edukasyon ug mga hamubong tudlo sa ilang mga estudyante. So, mao na ang the teaching profession in Japan. So, diriya sa teacher certification in Japan, there are different legal requirements for certification to teach in the preschool, elementary school, lower secondary school, and upper secondary school. So first class certificate is issued to teach in the preschool, elementary, or secondary teachers with basic qualifications of having earned a bachelor degree. To teach in the upper secondary level, the basic qualifications is a master's degree. So, diri sa first class certificate is kanang usa ka kategorya sa sertifikasyon sa pagtudlo sa Japan nga gihatag ngadto sa mga magtutudlo nga nagpakita og labaw pa ka dako nga kahibalo ug abilidad sa ilang larangan sa pagtudlo. Kini nga is sertifikasyon nagpakita sa dakong kahibalo ug pagkamaalan sa pagtudlo o pagdumala sa kahibalo sa paghimo og maayong impakto sa edukasyon sa ilang mga estudyante. So, there is a second class certificate has a basic qualifications of 2 years of study, 62 credits units in a university or other full secondary institution. So, there is a second certificate is second class certificate is usa ka kategorya sa sertifikasyon sa pagtudlo sa Japan nga gihatag ngadto sa mga magtutudlo nga nagpakita og kahibalo ug abilidad sa ilang larangan sa pagtudlo. Apan dili kini pareho kadako sa kahibalo ug abilidad sa mga may first class dito sa dito sa first class certificate. So kana nga first class certification is gihimo aron masiguro nga ang mga magtutudlo adunay masihan nga kahibalo ug abilidad sa ilang profesyon sa pagtudlo. So, diri sa becoming employed as a teacher, so most of the public school teachers are prefectural employees even if they teach in municipal school. So, prefectures play an important role in the selection and hiring of teachers. In addition to completing a degree, the Prefectural Board of Education. So, diri sa becoming employed as a teacher, so, ang employee isip sa kamagtutudlo naglakip sa mga hakbang nga kinahanglan gihimo alang sa pagtrabaho sa larangan sa pagtudlo. So, kini nga naglangkob sa pagpasa sa mga kinahanglanon sa sertifikasyon. So, pagpasa sa mga eksaminasyon,
pag-apply sa mga eskwelahan o institusyon sa edukasyon o pag-apply sa mga interview o proseso sa seleksyon nga gipahigayon sa potensyal nga trabaho. So ang proseso may hinungdanon aron mapabilang isip usa ka opisyal nga magtutudlo sa usa ka eskwelahan o institusyon sa edukasyon or education. So, a prefectural appointment examination is given in two stages. So, first stage consists of written tests and general education and specialized fields and skills tests for PE, music, and art. All applicants for lower secondary teaching jobs are required to take a test and physical fitness. So, ang prefectural appointment examination is usa ka proseso sa pag-seleksyon sa mga aplikante alang sa mga posisyon sa gobyerno o sa lokal nga mga ahensya sa Japan. So kini nga examinations gisudlan og duha ka bahin. Ang una nga bahin o first stage o ang ikaduhang bahin o second stage. So ang first stage usa ka bahin sa eksaminasyon nga naglangkob og mga pangutana o mga habilidad nga gipasidunggan sa mga aplikante. Kung pila ang makapasa sa una nga bahin, sila magpadayon ngadto sa second stage. Sa ikaduhang bahin o second stage, mahimo nga adunay mas comprehension nga mga pagtuki nga interview o labing dako nga mga pagsulay o gipahigayon alang sa mga aplikante nga nag-apil. Kini aron masiguro nga ang mga napilian alang sa mga posisyon adunay kaugalingon nga kahibalo, abilidad o kompetensya alang sa trabaho. So, mao na ang prefectural appointment examinations is given to stages. So, second stage consists of interviews. Age is a very important consideration for teachers applicants. More than one half of the prefectures requires applicants to be under the age of 30. But once applicants gain entry to the teaching profession, they are assured of lifetime employment. So, diri sa United States of America. So, the American educational system has greatly influenced the Philippines educational system, specifically the making of the Filipino teachers, the coming of first American teachers called the Thomasites, and the opening of the normal schools in different provinces of the country provided a very strong foundation for teachers' education. So, diri sa United States of America, so, ang Estados Unidos sa Amerika is usa ka nasud sa amihanan or Amerika nga nahimutang sa duol sa kanluran nga hemisphere. So, kini adunay labing daghang estado, mulupyo og usa ka gahom sa demokrasya. So, ang nasud naglangkob sa labing daghang kultura, tribo o katilingban nga nagpuyo sa usa ka maanindot nga nasod. Usa kini sa labing dako o labing kanting influential nga nasod sa kalibutan. So, that's also the continuation of my report is amo continue is si Joranda Luna. So, that's all for this morning. So, the continuation of my report is Joranda Luna. Thank you.